Muli po mga kaibigan, good morning sa inyong lahat. Sa oras na ito ay gusto ko na naman pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ito po ay napakagandang pangangaral ng ating kapatid na Eli sapagkat marami po tayo talagang matututunan no? Sa pangangaral ng kapatid na Eli. Hindi ko man sinasabi na paniwalaan nyo lahat. Alam ko, may mga matatalino din dyan at nagmamarunong din na akala mo totoo sila, mga kaibigan. Alam mo, ako man, mga kaibigan, sana yung mga nagsasabi na nagmamarunong na si kapatid na Eli ay mali-mali. Sino ka para sabihin mo yon? Di ka ba nahihiya sa sarili mo? Kasi napakaraming mga pastor, mga ngaral na nakikinig kay kapatid na Eli, hindi lang nila inilalantad. Yung mga iba nga kinokopya kitang-kita Ako kinokopya ko rin. Pero nilalantad ko. Hindi ko inaangkin. Yung mga iba kasi inaangkin nila na para bagang sa kanila mismo nagsalita ng Diyos. Itong revelation ng Diyos. Sino naniniwala sa iyo? Lahat na nagsasabi, nangangaral dito sa YouTube, nagkokopyahan din. Okay, magpahayag muna tayo ng salita ng Diyos sa video ng kapatid na Eli. Ito yung isang nakapakagandang i-share ko sa inyo. Promise mga kaibigan. May nagtanong po sa ating kapatid na Eli tungkol po sa mga kautusan. Panuorin muna natin para makita natin kasi napakaganda po ito. Heto po mga kaibigan. Mag-concentrate na po tayo sa 10 utos po talaga ng Diyos. Brother Eli, ano po pa talaga ang purely o solido na utos po ng Diyos? Sapagkat ako po ay nag-aalangan doon po sa mga nakasulat na pinag-uutos po ng 10 utos po ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng halimbawa, ibibigay ko po sa inyo. Ano po, may kautosan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautusan, huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan? So, ang gusto ko lang po, sa pagdalo ko pong ito, ay maibigay po nyo sa akin ang solido, ang tunay ng 10 utos po ng Diyos. Brother Eli? Alam mo po kapatid, sabi niyo parang nagkakapare-pareho yung sa 10 utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman huwag kang magnasa ng hindi mo pag-aari. Hindi po magkapareho yun kapatid. Ang Diyos naman po hindi makulit Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Yung pong huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yon. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanasa o mag-iimbot. Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya pero ninanasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalon niya, may nangangalon niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang kalon niya. Pero may pangangalon niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Pakinggan niyo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na. Hindi mo pa kinakalon niya, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa atin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. May utos po ang Diyos dyan Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang mapupuot. Kasi meron tao, hindi ka nga pumapatay. Puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis nga ang kamay mo, hindi ka pumapatay. Pero marumi naman ang kalooban mo dahil meron kang puot. Pakinggan nyo sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Bradman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli, nasa puso po. Ayun, nasa puso po yun. Kaya may utos para sa puso.
Yung pong sinasabi nyo, hindi magkapareho yon. Yung huwag kang mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po ng Diyos sa puso yon. Yung naman huwag kang magnanakaw, utos ng Diyos yun sa kamay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Kaya mostly ang concentration ng utos na huwag kang magnanakaw ang kamay. Kasi ang ito nang nanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang ipinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko kapatid, huwag niyo pong pagbintangan na ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang pare-pareho sa kanya. Hindi po totoo yan. Kaya yung sinasabi nyo na ano ba talaga yung solidong utos? Ang utos po ngayon, hindi naman 10 utos. Sa panahong Kristiyano, ang 10 utos po kasi binigayan sa panahon ni Moises. Para po sa Israelita yan. Pagkain natin ng 31:18 ng Exodo, kapatid Lalo. At kanyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung 2 tapyas na bato, Sis Luz? Ibinigay po niya kay Moises Sa ano binigay? sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises at para kanino yon? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kanino raw ipinapatupad yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato? Hindi ba ang kausap dyan ng Israelita, kapatid na Luz? Tama po. O katunayan, basahin mo yung 5:1, patuloy-tuloy. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang nangarilitong lahat na buhay sa araw na ito. Para kanino yun, Sis Luz, yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Horeb? Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay na kaharap ni Moises ng panahong yaon. Para po sa kanila yon, sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniyutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para saan yan, Radmel, ang kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb? Sabi po, para sa buong Israel. Ayan, daw hindi para sa atin yan, Radmel. Para sa buong Israel. So ayan po mga kaibigan, napakaganda, no? Napakaganda po yung paliwanag ng kapatid na Eli doon po sa tanong ng bisita doon po sa Bible exposition, yung tungkol po sa kautusan. Kita natin na miski sa ating katawang literal, yung nakikita na katawan natin, may kautusan. Gaya limbawa yung huwag kang papatay, sa kamay inutos. Ang ganda meron ding kautusan sa ating pagka-espiritual na yung ating pagkataong loob. Salamat na lang mga kaibigan at may nagpaunawa sa atin. Gusto kasi ng Diyos, hindi lamang po yung ating katawan ang mapabanal, miski din yung loob ng pagkatao natin. Kasi si Apostol Pablo, doon po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ay mapabanal hindi lamang po yung ating katawan kundi yung katawan, yung kaluluwa at yung espiritu natin. Lahat ay mapabanal. So may utos sa ating pagkatao, may utos din doon sa loob ng ating pagkatao. Yung spiritual na ating pagkatao.
Ang ganda, no? O eto pa, mga kaibigan, gusto ko pang magbigay. Ito po yung bumabagabag sa akin kasi lagi ko pong naririnig sa kanila na God's love is greater than the law. Ito po sinasabi nila. So, it's okay to sin kasi napatawad naman na po tayo. It's okay to sin because we're only human. Pero sa puso ko, Father El, parang may mali po dun sa ganung pagkakasabi nila. So, ano po ba yung kasi sa Biblia kung meron man po. Pakiliwanag lang po. Salamat. Alam mo, never in the Bible can you find a verse that it is okay to sin. Walang sinabi ang Diyos kahit kailan na okay lang ang kasalanan. Kung okay lang ang kasalanan, bakit naman paparusahan niya pa si Satanas? Okay lang naman pala ang kasalanan eh. Kung okay lang ang kasalanan, okay lang na yung anak mo, rapein mo. Kasalanan yun eh. Yung tatay mo, patayin mo. Okay lang naman pala yun eh. After all, it's called sin. Rapein mo yung anak mo is a sin. Patayin mo nanay mo, it's a sin. Kasalanan yon. Okay ba yon? Dapat kasi, titignan nyo rin yung susuriin nyo. Umpisa pa lang, wala naman eh. Kung biro mo, susuriin mo, born again. Wala naman sa Bibliang ang pangalan ng iglesia ay born again. Kumbaga sasakay sa bus, alam ba, maraming biyahe papunta sa Quiapo. Kung minsan, hindi naman lahat ng biyahe papunta sa Quiapo, sasakyan mo. Kung ang sasakyan mong bus, mag-isa lang siya, kakarag-karag pa. Pag nasira, wala kang tatransferan. Nung araw kasi ganun, ang pamasahe ko 5 lang. Di ang baon ko sa school 20. Pamasahe 5 nun eh, nag-aaral ako eh. Humahanap ako nung bus, yung De Dios. Merong bus nung araw, De Dios Transit. Yun doon ako sumasakay kasi pag nasira siya, may dadating uli after ilang minuto, may dadating nakasunod. Pwede kang i-transfer. Pero pag ang sasakyan mong bus, although papunta pare-pareho sa Quiapo, ang nasakyan mo yung nag-iisa siya, hindi mo tinitignan, baka masakay ka doon sa walang kapartner na bus, maghihintay ka nang gawin yun na 3 araw bago ka maalis doon sa kung saan kayo nasira. Bagaman lahat merong signboard papuntang Quiapo. Ay, ibig ko sabihin sa paghahanap ng totoo, dapat una mong titignan signboard. Anong signboard? Kasi ang iglesia sa Biblia, tinatawag iglesia ng Diyos. Dapat makita mo kung saan siya papunta, iglesia ng Diyos. Kanino ba yan? Babasahin ko sa 43:7 ng Isaiah. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang ginawa, yun ang para sa kanyang kaluwalhatian, yun ang kanyang inanyuan. Parang ikaw, kapatid, lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Kung may titulo ka ng lupa, nakalagay din pangalan mo. Kasi yung pangalan, yun ang tatak ng ikaw ang may-ari. Kaya asawa ni Aldrin. Pag yung asawa ni Aldrin, tinawag mong asawa ni Alvin, iba yun. Masama yun. Ibig ba sabihin, nasa lisihan si Aldrin. Kaya naging asawa ni Alvin. Di ba? Lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Brief ni Aldrin. Ballpen ni Aldrin. Pustiso ni Aldrin. Kamiseta ni Aldrin. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ni Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Thy people and thy city are called by thy name. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao tinatawag sa iyong pangalan. Kaya sa Biblia, ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Kaya kung magsusuri ka, dapat mag-umpisa ka sa mga tinatawag na iglesia ng Diyos. Marami ring iglesia ng Diyos. Sa Pilipinas, mahigit 20. Magsusuri ka pa ng mas malalim. Huwag pangalan lang. Baka ipinangalan lang, iglesia ng Diyos, iglesia pala naman ng impacto. Bakit? Merong ganun 139:20 ng awit. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan.
Pero pala naman gumagamit sa pangalan ng Diyos sa walang kwenta. Mga kaaway ng Diyos yun. Kaya ang masasabi ko kapatid, kung nag-uumpisa ka, sabi nagsusuri ka, dapat ang sinusuri mo yung iglesia ng Diyos. Halimbawa, 20 yan, pakinggan mo lahat. Kasi tama na agad yung titulo iglesia ng Diyos kung talagang gusto mo pupunta sa Quiapo, ang sakyan mo, hanapin mo yung signboard na bus papuntang Quiapo. Kaya lang, mas maganda yung bus na magaganda ang gulong. Titingnan mo rin yung gulong, baka kalbo na, sumabog on the way, madisgrasya ka pa. Ganun lang ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung salitang, it is okay to sin. Walang sita sa Bibliang it is okay to sin. Ang mababasa natin, nasa Galacia, pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Authority ito, hindi ako may sabi nito. Kapitulo 2, versikulo 17 ng Galacia. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ang sabi ni Pablo, kung pinagsisikapan natin, sabi niya sa mga Kristiyano nung una, na tayo'y ariing ganap kay Kristo, that we may be justified in Christ. Tayo rin naman ay nasusumpungang mga makasalanan. Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Is Christ a minister of sin? No. He is a minister of righteousness. He is never a minister of sin. He is a redeemer from sins, but never he had been a minister of sin. Kaya, yung mali yung sinasabing, okay lang magkasala, because we are only humans. Bakit? Do you mean to say that humans were created to sin? Is that the intention of God in creating humans? To sin? That is a wrong notion. Bakit? We were created to do contrary to the word sin. Let us read Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ayon. Sabi ng Biblia, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi sinabing para sa kasalanan o para magkasala sapagkat kami ay tao lamang. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Kung Biblia tatanungin mo kapatid, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Yun ang kabaligtaran ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, masasamang gawa yun. Mabuting gawa, mahalin mo asawa mo. Huwag yung asawa ng iba. Yun ang mabuting gawa. Pero pagka minaminamahal mo na yung hindi mo asawa at asawa na ng iba, nangangalon niya ka. Yun ang kasalanan. Bakit tayo ginawa ng Diyos? Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Napakaganda ng sagot ng Biblia sa tanong mo kapatid. Sana wag ka nang Ang nakakalungkot lang po kasi mga kaibigan at mga kababayan, may mga nagtuturo dito po sa social media na okay lang daw, wag ka daw matakot sa kasalanan. Hindi daw problema yon, kaya wag kayong matakot sa kasalanan. Wag kayong maniwala sa mga pastor na nagsasabi na wag kang magkasala, wag kayong matakot doon. May ganun Heto mga kapatid, panoorin natin. Mga kapatid, yan lang po, napakasimple lang po ng evangelism. Ang evangelism is dalhin sila sa kapatawaran na iginawad ni Kristo. Doon talaga, kasi ang tao ay makasalanan. At ang tanging si Kristo lamang ang may kakayanang patawarin yun. Hanggang kailan yung kapatawaran na yun? Nakalagay sa Hebrew chapter 9, verse 12. Sabi rito na minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na hindi dugo ng mga kambing at kuyang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad daw tayo. Hanggang kailan daw itong kapatawaran na ito? Nakalagay dyan, magpakailanman. Common sense, pag magpakailanman, future sins bayad.
Okay? Kaya kung magkasala ka sa future, yun ay binayaran na ni Kristo. Bakit? Kasi ang tao ay makasalanan. Kaya ang ginawa na lang ni Kristo, binayaran na lang yung kasalanan mo para magkasala ka man sa future. Bayad po yun. Uy, oh. Diba? Linaw-linaw. Huwag kayong matakot sa kasalanan. Pinagtapagtagumpay na ni Kristo yan. Kung nakakagawa man tayo ng mali, i-consider lang natin yung kapwa natin. Tandaan mo, sa mga nagagawa mo rin kasalanan, ang balik noon sa kapwa natin at sa iyo. Pero ang Diyos, kapag na kay Kristo ka na, hindi ka nasisingilin. Bakit? Bible na naman, Romans 8. Kaya yung ganitong klasing mangangaral, tarantado ito, mga kaibigan. Mag-ingat po tayo. Huwag ka daw matakot sa kasalanan. Dahil alam daw ng Diyos na ikaw ay magkasala na, napapatawad ka na ng Diyos. Alam nyo, isa ito sa iwasan nating grupo eh. Pangalan pa lang kasi mga kaibigan, full of grace. Ang nakalagay sa Biblia na dapat nating aniban, Iglesia ng Diyos. Dahil yun po yung pangalan. So alam mo na kapag Katoliko pangalan, huwag ka nang pumasok. Katoliko eh. Kung Baptist, ano ba yung mga iba? Full of Grace, Methodist, ano ba yung mga iba? Adventist, wala na eh. Pangalan pa lang bagsak na eh. Di humanap ka yung Iglesia ng Diyos. Ngayon, sabi ng kapatid na Eli, tama naman. Hindi porke Iglesia ng Diyos, papatulan mo na. Susunod, alamin mo yung kanyang katuruan. Mga kaibigan. Kasi maraming tinatawag sa kanyang pangalan, pero palpak naman yung kanyang katuruan. So yan po ang babala ng Biblia po. Yung sinasabi nila na pananampalataya lang ay ligtas ka na. Paano ka maligtas ng pananampalataya? Anong klaseng pananampalataya? Sapagkat meron naman dalawang klaseng pananampalataya. Ayon po kay Apostol Pablo. May pananampalataya na walang gawa. May pananampalataya na may gawa. Anong pananampalataya? Gaya po rito mga kaibigan, gusto mo basahin. Sabi na Apostol Pablo, kaya nga saan naroroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa. Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yung pananampalataya po pala, kay Kristo, may kautusan yon. May kautusan yung pananampalataya na yon. Sa Santiago, para maliwanag, sa Santiago 2:22, ganito ang sabi ni Santiago. Nakikita mo na, ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ang pananampalatayang sakdal ay yung may gawa. Yung gawin mo, yung ipinag-uutos ng pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay gusto mo yung sakdal na pananampalataya, dapat yung pananampalatayang may kautusan. Hindi yung pananampalataya na bunganga lang na walang gawa. Mga kaibigan, hindi yon. Paano po yung pananampalatayang may gawa, mga kaibigan at mga kababayan? Sa Roma 13, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Dito po sa versikulo 13 din. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, wag sa katakawan at paglalasing, wag sa kalibugan at sa kahalayan, wag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at wag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon.
ang paglakad natin, di ba, sumampalataya na tayo kay Kristo, di lumakad tayo. Lumakad tayo bilang isang Kristiyano. Ang paglakad mo bilang isang Kristiyano ay dapat mahinhin. Paano? Nakatulad ng araw. Huwag daw sa katakawan ng pera, katakawan, kasakiman, lahat. No? At paglalasing. Kung okay lang yung kasalanan, okay lang maglasing ka, okay lang magnakaw ka, okay lang, huwag ka matakot magkasala. Di ba katarantaduang aral yan? Kasi ang inuutos ni Pablo, kapag ikaw ay Kristiyano na lumakad ka, ayon sa paglakad ng nasa liwanag. Magsilakad tayo, sabi ni Pablo, mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at huwag sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Huwag yon, bawal po yon. Kapag ginagawa mo yun, swail ka kay Kristo, hindi ka totoong sumusunod. Kaya yung sinasabi nila, sumampalataya ka lang kahit hindi ka na gumawa. Dapat ka nga sumunod eh. Ang paglakad mo, kasi ganito, mula sa kadiliman, inalis tayo doon ng Diyos, inilagay tayo sa kaliwanagan, kaya nga naging liwanag tayo. Kaya ang paglakad natin bilang isang Kristiyano, gaya ng kaliwanagan. Dito po sa libro po ng Efeso. Efeso Kapitulo 5 sa versikulo 8. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman. Datapwat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So lumakad ka gaya ng anak ng kaliwanagan kasi mula sa kadiliman, iniaon ka ng Diyos. Nilagay ka sa kaliwanagan. Kaya dapat, kapag nandun ka na sa kaliwanagan, maglakad ka, lumakad ka ayon sa paglakad ng kaliwanagan. Ano ba yung paglakad ng mga anak ng kaliwanagan? Di ba mga paggawa ng mabuti at matakot sa mga kasalanan? Tapos sabi naman itong pastor na si Pastor Edwin, huwag kayong matakot sa kasalanan, huwag kayong maniwala sa mga pastor na nagsasabi. Nasa sa iyo kung sundin nyo siya. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo ganito, dito sa Filipos, Kapitulo 2, sa versikulo 15, na ganito ang sinasabi, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masasama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Lumiliwanag gaya ng ilaw sa sanglibutan. Mga kaibigan at mga kababayan, dapat may gagawin ka eh. Kaya ka nga inalis doon sa kadiliman, inilagay ka doon sa lahing liko. Ikaw na liwanag na, inilagay ka sa lahing liko upang lumakad kang may liwanag. At yung paggawa mo na yon ang ikaliligtas, yun po kasi yung dahilan kung bakit tayo iniligtas eh. Kapag kung hindi mo ginawa yon, yung kaligtasan mo mawawala. Dapat may gawin ka. Wag mong tularan yung sinasabi ni Edwin na wag kang matakot sa kasalanan, parang inuudyukan ka pang magkasala. 12. Kaya nga mga minamahal ko, sabi ni Pablo, kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ligtas ka na, iniligtas ka ng Diyos kasi mula sa kadiliman inilagay ka sa liwanag, pero sa nung nandun ka na sa liwanag, lubusin ninyo
ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sumunod ka sa kautusan ng alin? Ng pananampalataya. At sa paggawa mo ng pagsunod mo doon sa kautusan ng pananampalataya, yun ang pananampalatayang sakdal. Sana po maunawaan natin. Nakakalungkot lamang po, marami po kasi talagang nagsasabi, ligtas tayo hindi dahil sa ating mga gawa. Tama! Anong gawa? Yung sarili nating gawa. Hindi tayo maliligtas noon kasi ganito po kasi mga kaibigan, para maunawaan natin. Noong hindi pa tayo sumunod kay Kristo at hindi pa tayo naging anak ng Diyos o wala pa tayo sa kaliwanagan, ang turing po ng Diyos sa atin, ayon po kay Apostol Pablo dito sa libro ng Efeso. Efeso 2:1. Ganito ang sabi ng talata. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa iyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilalakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutan. Ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Noong tayo wala pa kay Kristo, nasa kadiliman tayo, patay tayo espiritual. Kaya kung ano man yung ginagawa natin sa ating pagkamatay espiritual, hindi tayo maliligtas doon. Kasi patay ka nga, ano ba magagawa mo kung patay ka? Pero binuhay ka ni Kristo at inilagay ka sa buhay, iniligtas ka mula doon sa kamatayan mo, binuhay ka, at sa paglagay niya sa iyo doon sa kaliwanagan, yung buhay, may kautusan doon na kailangan mong sundin. Pero kahit pa iniahon ka ng Diyos mula sa kadiliman, nilagay ka sa liwanag, at hindi ka naman sumusunod, swail ang tawag doon. Hindi ka pa rin maliligtas doon. Kasi swail ka, mga kaibigan. Kaya ka nga, ang ganda yung sinabi ni kapatid na Eli, nilalang ka ng Diyos sa pagka-Kristiyano para sa mabubuting gawa. Efeso 2:10. Yun ang dahilan kung bakit ka nilalang ng Diyos. Sana wag po tayong palinlang. Kung meron man akong isinasuggest na dapat natin pakinggan ang katotohanan, makinig po kayo sa aral, sa turo, pangangaral ng kapatid na Eli. Makinig kayo. Hindi ko naman sinasabi, hindi na kayo makinig sa iba, pero alam nyo mga kaibigan, napakarami kang matutunan doon sa mga katuruan ng kapatid na Eli. Kaya nga kung mayroon akong isasuggest na dapat po ninyong aniban, ay yung aral na itinuturo ng kapatid na Eli. Yun ang pinakamaganda sa lahat ng mga napapakinggan ko. Marami ding mga magagaling, mga kaibigan. Marami ding mga magagaling. Pero maraming mga pastor na gumagaya at nagkokopya kay kapatid na Eli, ang problema, inaangkin nila. Halata naman, kinopya lang. Inaangkin nila at sila pa lumalabas na para bagang ang talino, mga kaibigan. Pero alam natin yun. Yun po ang aking masasabi.